Hindi magawang makampante ni Nati sa kaalamang nasa Baguio na ng mga sandaling yon ng kapatid at paniguradong kinukumpronta na nito si Gaston. Ginulo na niya ang buhok habang nauupo sa sofa at kargang kanyang anak. Panay ang tingin niya sa pintuan dahil umaasa siyang darating ng kapatid. Ilang beses sinubukan ni Krisa na pakalmahin siya, ngunit hindi niya magawa dahil patuloy ang panik ni Nati nang dahil kay Nick. Nakapasok na sa paaralan si Nixa. Inihatid na ito ng kanyang ina habang naiwan naman sila ni Brixton. Ni hindi niya nagalaw ang almusal niya dapat na nakahain sa kanilang lamesa. Sa mga nangyari, wala siyang ganang kumain. Paano siya magkakaroon ng gana kung gano'n ang kapatid? Hindi mo ba pwedeng tawagan ng lola mo, Kriza? Kamustahin mo man lang. Ba kung ano nang nangyari sa kanilang dalawa? Basta gulero yun si Kuya Nick. Alam kong alam mo yun at nakita mo yun noong nagsuntukan sila ni Alex. Habang nasa hospital ng madrasta mo, nakakamatay lang ng Papa Benju mo. Natatandaan mo? Wala yung sinasanto, lalo na kung nilalamon siya ng galit. Nag-aalala na ako. Baka mamaya pareho silang mapahamak. Tawagan mo. Kahit ako nang makipag-usap. Please naman. Hindi ako mapapalagay ng ganito si Kuya Nick. Hindi naman niya kasi kailangang sumugod eh. Hindi na. Kalma lang Nati. Hindi naman nun papatayin si Tito. Baka nga nag-uusap na sila ngayon ng masinsinan. Maniwala ka sa kapatid mo. Hindi yun nahantong sa extent na sasaktan niya si Tito hanggang tuluyang malumpo. Ano ka ba? Hindi ganun kabayolenteng asawa ko. Sa katakot lang nun kay Lola at sa akin. Isa pa may mga bodyguards yon si Tito. Tingin mo ba hayaan nilang masaktan ng governor nila? Mariing iniiling ni Nati ang kanyang ulo. Iba ang kutob niya at paniniwala. Kahit sino pang humadlang sa kapatid, kung galit ito, panigurado magkakaroon ng gulo. Lilikha pa rin yun ng gulo, mailabas lang ang galit niya. Ganun si Nick. Kung kaya naman hindi talaga siya mapalagay kahit nagustuhin niya. Maniwala ka sa akin, babalik din yun kagad si Nick dito. Hintayin na lang natin. Hindi na natin kailangan pang paabutin kay Lolang lahat ng ito. Gustong bang mas lumaki ang gulo? Seryoso kang si Lolang gusto mong kausapin? Sa halip na wala yung alam, malalaman niya. Baka nga nililihim pa nila yon sa matanda. Kapag nalaman yun ni Lola, lagot na si Tito Gaston. Gets mo bang ibig kong sabihin, Nati? Saglit na napaisip si Nati. May punto nga naman ng kanyang hipag. Pero iba pa rin talaga ang kutob niya. Kutob na minsan ay hindi nagkamali. Nang kunin ng hipag ang anak mula sa kanyang bisig na kaagad namang sumama kay Kriza, ay agad niya itong ibinigay. Hindi pa rin siya makapag-isip doon ng tama. Halika sa dining area at sasamahan ka namin kumain. Ano magiging lakas mo kung hindi ka kakain? Babalik yun si Nick. Maniwala ka. Kumain ka na muna para pagdating niya ay may lakas kang harapin siya. Nagpaubaya si Nati at nagpabola sa hipag. Gutom na rin siya pero hindi niya magawang unahin yun. Ngunit ngayon kumakalam na ang kanyang sikmura at tama itong kailangan niyang kumain. Alalang-alala siya sa asta ng kapatid niya na paniguradong lilikha ng gulo. Sigurado siya doon. 100% yon na gagawa to ng komosyon sa mansyon ng mga Barcelo o kung hindi naman sa opisina ng governor. Kain na, Nati. Sige na, kumain ka na lang muna. Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan ni Nati at dinampot na kaagad ang utensils. Halos tanghali na yon, oras na ng lunch dapat. Natigilan si Nati sa pagsubo ng pagkain nang may marinig na mahinang ugong ng sasakyan. Sabay silang napatingin ni Kriza sa may pintuan ng kusina kung saan biglang inuluwa ang bulto doon ni Nicolo. Otomatikong napatayo si Nati nang makitang itsura ng kapatid. Tama ang hinala niya. Malamang nakipagsuntukan to at hindi niya ma-imagine kung anong kalupitang sinapit ni Gaston mula sa mga kamao ng kanyang kapatid. Bumilis na ang tibok ng puso niya. Kuya Nick, wala ka na ba talaga sa tamang katinuan? Umakyat ka ba ng Baguio para lang gulpihin si Governor Barcelo? Eksaheradang tanong ni Nati na may panik na ang boses. Ang makitang ilang pamamaga ng mukha nito na malamang ay gawa ni Gaston. Hindi niya maisip kung ano naman ang tinamo ng gobernador.
Baka mas malala pa yun kumpara sa kapatid. Anong ginawa mo sa kanya? Nagawa na nitong umalis sa harap ng mesa at sinugod ng kapatid upang ipagiganti si Gaston. Hindi na ni natin makontrol ang kanyang emosyon. Kaunting galos lang ang natamo ng kapatid. Pero si Gaston, gaano kalala? Alam niyang mas matanda ito sa kanila. Hindi rin huli sa tangkad pero sa pagiging tarantado ng kapatid niya. Hindi niya maisip kung may laban ba ang gobernador sa kapatid niya. Gaano kalalang tinamo ng mukha nito. Ang senaryo na nakahandusa ito sa lupa at duguan ay mas nagpapapanik pa kay Nati. Para nga atakihin na siya sa puso at gugustuhing umakyat na ng Baguio para i-check ito. Tapusin mo ng pagkain mo at ihahatid ka na namin ng hipag mo sa mansyon. Ninang mommy at daddy. Sagutin mong tanong ko, anong ginawa mo sa kanya? Binugbog mo siya? Bakit mo ginawa yun? Namewang na si Nati na sa mga sandaling iyon ay pulang-pula ng mukha sa matinding galit. Mas lalo siyang nairita sa kapatid. Paladesisyon na naman ito sa buhay niya. Hindi naman kailangang umabot ditong lahat. Walang kailangang masaktan at pagbuhatan ng kamay sa kanilang dalawa. Tapusin mo ng pagkain mo at uuwi na tayo. Sinugod na ni Nati ang kapatid. Gigil na siya dito na ayaw siyang pakinggan. Mabilis na humarang naman si Krisa sa kanilang gitna. Karga pa rin sa Brixton na walang malay sa gulong nangyayari sa mga matatanda. Lumapit ang isa sa mga servant at kinuhang bata sa kanila nang makitang tagpong iyon. Sagutin mo munang tanong ko, bakit ba hindi ka matahimik? Buhay ko nga ito. Bakit ba kayo nakikialam? Pinakialaman ko bang buhay niyo? Natalia, ano? Binugbog mo siya? Ginulpi mo gaya ni Alex? Sumagot ka. Problema natin to. Pinapakialaman mo. Pumatak ng luha niya. Hindi na niya napigilan ang baha ng kanyang emosyon. Sobrang nakakatampo ka, Kuya Nick. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na malaki na ako? Hindi na ako bata. Alam ko nang ginagawa ko. Hayaan niyo na ako, please lang naman. Mula sa kapatid ay lumipat ang mga mata ni Nick sa kanyang asawang si Kriza. Umiling ang asawa niya sa kamarahang tumango na ang ibig sabihin ay kausapin niya ng maayos ang kanyang kapatid. Fine, Nati. Oo, tama ka. Pumunta nga ako ng Baguio para lang masuntok ang lalaking gumago sa'yo. Valid ang dahilan ko kasi 2 taon ang ninakaw niya sa buhay mo. Nagkainitan kami. At gaano kalala ng ginawa mo sa kanya? Bakit kailangan mo yung gawin? Ano ba, Kuya Nick? Choice ko nga ito. Gumawa ka pa talaga doon ng iskandalo. Sana nanahimik ka na lang dito. Hindi ba sinabi mo rin ba sa kanyang tungkol sa anak ko? Pinangunahan mo na naman ba ako? Nanguna ka na namang magdesisyon sa akin ng sariling ina niya. Halos lumabas ng ugat ni Nati sa kanyang leeg habang lumuluha pa siya. Titig na titig kay Nati ang mga mata ni Nick na kaagad umiling sa mga paratang nito sa kanya. Hindi, Nati. Hindi ko sinabi sa kanya tungkol sa anak niyo. Kahit na gustong gusto ko, galaiti pa rin ang mukha ni Nati na hindi man lang nagbago kahit pa sinabi nitong hindi niya naman sinabi ang tungkol sa kanilang anak. To the fact na biglang sinugod niya si Gaston doon sa Baguio. Turn off na yun kay Nati para sa kanyang kapatid. Thank you ha. Dapat pa ba ako magpasalamat dahil hindi mo sinabi sa kanya? Sa tingin mo, pipirmi na lang yun ang binugbog mo siya. Pinadapo mo ang kamao mo sa kanya, Kuya Nick. Hiyaw pa rin ni Nati na animoy hindi siya nito kayang marinig. At anong dahilan mo para gawin yun? Dahil nagkaroon kami ng relasyon na matagal naman natapos? Bobo ka ba? Sa tingin mo papaniwalaan ka nun na yun lang ang mabigat na dahilan mo ha? Alam kong matalino ka, pero hindi governor yun si Gaston kung wala siyang taglay na katalinuhan. Pinaliitan ni Nick ng mga matang kapatid. Kumakabanggit kasi ito ng pangalan ng governor. Ay tila namang napakakasyol ng iyon sa pandinig ng dating abogado. Sa bagay nga naman, nagkaroon ng dalawa ng relasyon. Malamang ay komportable kaya ba hanggang ngayon ay mahal mo pa rin siya? Umamin ka, Natalia. Umaasa ka pa bang magiging maayos kayo at mabubuo kayong muli? Huwag mo sabihin sa akin na balak mong gamitin ang, oh my goodness, kung gagamitin ko si Brixton, pang-blackmail sa kanya, noon ko pa sana ginawa. Hindi ako nagtiis ng 2 taon para lang sa wala. Ayoko nga sa magulong buhay, hindi ba? Ayoko ng spotlight. Gusto ko ng tahimik lang na buhay, kuya.
Kung gusto mo ng tahimik na buhay, sana nung nagbubuntis ka pa lang ay nakipag-ayos ka na at nagpakita sa amin ng mas maaga. Sana nagawa natin ng paraan yan. Umalis ka ng bansa o namuhay ka ng payapa sa malayo. Hindi yung ganito, Nati. Hindi yung pinagtaguan mo kami na para bang hindi mo kami pamilya. Hindi mo naiintindihan. Walang humor na natawa na si Nati sa tinura ng kapatid. Hindi siya natatawa sa ginagawa nitong pagpapatawa. Alam niyang pampalubag loob lang itong mga sinasabi niya. Imposible ang bagay na ito. Huwag mo nga akong patawanin, Kuya Nick. Sa tingin mo kung ginawa ko yun, tahimik ako ngayon? Hindi. Ikaw pa ba? Si Daddy at si Mommy pa ba? Malamang hahanapin niyo kung sino nakabuntis sa akin. At pilit niyong papanagutin yun. Muling alma ni Nati sa kapatid na pinandilatan na niya ng mga mata. Hindi siya ipinanganak kahapon para maniwala sa kanya. Kaya nga ako nagtatago na lang. Kasi nga gusto ko ng tahimik. Ayoko na makadagdag sa problema niyo. Sa huli kayo pa rin ang inaalala ko. Problema ko to. Dapat ako lang. Hindi niyo kailangang sumausaw. Ganun na lang ang naging pag-iling ni Nick. Wala na siyang masabi doon. Sarado ng isip ng kapatid at kahit nga naman balikan pa nilang nakaraan, wala na rin namang magbabago sa kanila. Pero syempre, dala ng frustration kaya ganun siya. Sino ba namang kapatid o kapamilyang matutuwa? Tapusin mo ng pagkain mo at aalis na tayo. Uuwi ka ng mansyon ngayong araw sa ayaw at sa gusto mo. Ipapaalam natin kay Mommy at Daddy ang kalagayan mo. Gawin mo ito para sa bata, Nati, at hindi para sa sarili mo. Uuwi tayo ngayon doon. Sa isip ni Nick ay kailangan niyang piliting umuwi si Nati sa mansyon dahil paniguradong doon ang punta ni Doña Josefina na nangakong bababa ng Baguio para lang makausap ang magulang nila. Kung wala doon si Nati, lalabas na sinungaling siya kaya naman kailangan niyang maihatid ang kapatid. Kung kinakailangang kalad ka rin niya ito para magawa lang ang gusto, kakalad ka rin niya. Hindi pwede na masunod ang katigasan ng ulo nito. Magpapalit lang ako ng damit. Igayak mo sarili mo. Ihanda mo rin ang anak mo. Gaya ng sabi ko, uuwi tayo ng mansyon ngayon, Natalia. Tinalikuran na ni Nick ang asawa at kapatid doon. Natameme naman si Nati. Sumagi sa kanyang isipan ang sasabihin ng kanyang mga magulang. Ngayon pa lang ay parang hindi niya na yon kakayanin. Baka pa makatikim siya ng kamao ng ama. Natatandaan niya noong nakipagbugbugan ng kapatid. Binugbog pa rin niya ito. Babae siya pero kapag galit ang ama ay nandidilim ang paningin nito at baka hindi siya matansya. Ang isipin pa lang yun ay parang nauupos na kandilang napaupo na siya. Nati, sa tingin ko kailangan mo makinig sa kuya mo. Hindi sa kinakampihan ko siya dahil asawa ko siya. Pero tama siya. Kailangang malaman ni Mommy at Daddy ang tungkol sa inyo ni Brixton. Ganon din naman. Kahit papatagalin mo pa, makakarating din ang lahat ng ito sa kaalaman nila. Mabuti na yung ikaw mismong magsabi, Nati. Bago pa makasagot si Nati, ay tinalikuran na siya ni Kriza upang sundan sa silid ng kanyang asawa. Nasapunan ni Nati ang kanyang noo. Kung magulo yun kanina ay mas naging magulo pang laman ng isipan niya ngayon. Gulong-gulo ng utak niya. Bakit ba kasi nila ako pinapakialaman? Puno ng frustration ang tinig na tanong niyang sumipa pa ng paanan na sa ilalim ng lamesa. Doon na ibinuhos pang inis na nararamdaman. Kaya ko naman eh. Nang marinig ang iyak ni Brixton ay lumabas siya ng kusina upang kunin ang kanyang anak. Wala siyang nagawa kundi ang sundin ang gusto ng kapatid. Hindi sila matatahimik hanggat hindi niya sinusunod ang gusto ni Nick. Kaya para matapos na ay magpapadala na lang siya sa agos ng pangyayari. Tamang hipag niyang si Kriza, doon din naman sila pupunta. Hindi rin naman niya matatagalan ang bibig ng hipag at kapatid para hindi yun makarating sa kanilang mga magulang. Binihisan niya ang anak, inayos na rin niyang sarili kahit na parang wala namang nagbago sa kanyang mukha at kasuotan kumpara kanina. Magbibingi-bingihan na lang siya sa sasabihin ng kanyang mga magulang. Palalagpasin na lang niya yon sa kabilang tenga. Hindi na lang siya kikibo. Tatanggapin na lang din niyang lahat ng gustong gawin nila at bitawang salita sa kanya. Hindi niya deserve yon. Pero dahil malaki ang kasalanan niya, na alam niya ititiisin niya. Hindi na lang din siya dito mangangatwiran pa. Kung gagawin niyang bagay na ito, hahaba pa sila. Makikita mo ng lolo't lola mo ngayon, Brixton. Sana wag kang matakot sa kanila, ha? Mabait naman sila.
Kaso sa ginawa ng mommy baka galit sila sa akin. Sa akin lang naman, kung ayaw nila sa'yo o sa ating dalawa, pwede naman tayong bumalik doon sa dati nating tirahan. Kakausapin ko lang ang landlady natin at panigurado na okay lang sa kanya na bumalik tayo. Kausap ni Nati sana kahit na wala naman itong reaksyon kung hindi ang tingnan lang siya at saka ngitian. Ang mahalaga ay magkasama tayong dalawa. Perfect life na yon para sa akin. Ikaw at ako lang anak, sapat na sapat na. Pinupog niya na ng halik ang magkabilang pisngi ng kanyang anak na mahinang humahagikik lang sa tuloy na panghaharot na ginagawa ngayon sa bata. Ikaw at si Mommy, kaya natin ang lahat ng ito, ha? Ang Mommy nang bahala sa iyo anak. Napalingon na si Nati sa may pintuan ng silid nang maramdaman na may mga yabag na lumalapit doon. Ang nakangiting mukha ni Krisan tumambad sa kanya pagkaraan ng ilang segundo. Ginantihan niya ito ng magaang ngiti kapag dakay muling ibinaling ng kanyang mga mata sa anak na nakahiga pa. At kakatapos lang nabihisan. Ready na kayo? Nasa ibaba na si Nick. Huwag kang mag-alala, sasama naman ako papuntang mansyon. Magiging backup mo ko doon, just in case lang. Nasa likod mo lang ako. Nito na humakbang na papalapit sa kanila ni Brixton. Kinarga na ni Chris ang kanyang anak na hindi naman umiiyak. Dinampot na ni Nati ang mga gamit nilang mag-ina. Sumunod na siya sa mga ginawang paglabas ni Krisa sa silid habang karga pa rin itong kanyang anak. Tingin mo, Krisa, saglit lang ang magiging galit ni mommy at daddy sa akin? Pwede naman kasi hindi na lang kami pumunta ni Brixton. At natigil na si Nati sa sasabihin pa sana nang humarap na sa kanya si Krisa. Ilang segundo siya nitong tinignan na para bang binabasang laman ng mukha niya. Harapin mo sila, Nati. Yun ang mapapayo ko sa'yo. Sagot ni Krisa na bahagyang nilingon siya. Ang mga problema hindi tinatakbuhan o iniiwasan. Bagkus ay hinaharap yon. Yun ang tinuro sa amin ng mga problema naming napagdaanan ni Nick nitong mga nakaraan. Oo, magagalit sila. Normal na reaksyon yun ng mga magulang, Nati. Ilagay mo sarili mo sa kanila at tsak na maunawaan mong pakiramdam nila. Kung bakit sila magagalit sa'yo. Naumid ng dila ni Nati. Matanda siya ng 1 taon sa hipag pero ang matured nitong mag-isip. Marahil ay dahil nauna itong magkaroon ng asawa kumpara sa kanya at magkaiba rin ang estado ng kanilang buhay na dalawa. Ganito ha, kunwari malaki na itong si Brixton tapos ganyan sa ginawa mo ang desisyon niya, lumayas siya, masasaktan ka rin hindi ba? Uulitin ko, normal na reaksyon yon. Ganon din si mommy at daddy, nasaktan mo sila sa naging desisyon mo. At ang reaksyon nila, malamang ay magagalit. Magulang mo sila, anak ka nila. Hindi ka nila kayang tiisin, Nati. Maniwala ka, magagalit sila sa'yo pero mahal ka nila. Walang magulang ang hindi mahal ang anak nila. Habang patungo sa mansyon nila ay nanatiling na sa labas ang tingin ni Nati. Maraming gumugulo sa kanyang isipan. Pamilyar ng mga dinadaanan nila at ilang saglit pa ay naroon na sila. Pilit niyang kinalmang sarili upang hindi maiyak. Wala pa man sa harapan ng kanyang mga magulang, ay bumubuhos ng kanyang isipin. Problema na siya kaagad dito. Para ito sa anak ko kay Brixton. Gagawin ko ito hindi para sa sarili ko. Tahimik na kumbinsi ni Nati sa kanyang sarili. Hindi magkamayaw ang mga servant na huminto ng sasakyan ni Nick sa labas ng mansyon nila. Hindi nila inaasahan ang pagdating nila pero nang makarating sa kanilang balitang parating ngayon ng bunsong anak ng mga Bentacourt, hindi na sila mapalagay sa paghihintay na dumating na sila sa mansyon. Nandyan ang magkapatid na Bentacourt. Anunsyo ng isa sa mga maid na nagpabulabog sa mga nakatira doon upang lumabas na at salubungin ng mga dumating. Kasama na doon ang mag-asawa. Napaahon na si Mr. Bentacourt sa narinig na balita. Ilang minuto lang ang nakakalipas nang mabigyan na sila ni Nick ng heads up na naroon sa villa nilang kapatid at ihahatid nga ito ng mansyon. Bukod doon wala na pang sinabi ang panganay niyang anak. Hinanap ng mag-asawa ang bunsong anak ngunit sila na rin ang sumuko dahil hindi pa rin nila makita kahit na ginalugad na nila ang buong bansa. Pinayuhan sila ni Nick na magpakita din ito kapag tama ng panahon. Malamang ngayon ang araw na yon. Mabuti naman kung ganun. Ilang taon din siyang nawala. Himalang naalala niyang umuwi na. Gilier, si Nati yun. Ano ka ba? Agad na bakli ng kanyang asawa na may kasama pang hampas sa balikat. Ang bunsong anak natin yon.
Excited na turon pa ng ginang na kulang na lang ay maluha sa sobrang saya. Hindi niya na sineryosong pinunapang negatibong sinabi ng asawa. At least umuwi na siya. Halika, salubungin natin. Miss na miss ko na siya. Nagkukumahog ng lumabas ng mansyon ng mag-asawa. Natigilan sila nang makitang isang itim na Maybach na nakaparada sa parking lot sa harapan ng mansyon. Unang lumabas doon ang panganay nilang anak na si Nick na tinungo ang backseat upang buksan. Lumabas na rin ng sasakyan ang manugang nilang si Krisa at kasunod nito, si Nati na kargang anak na si Brixton. Napakunot ng noon na mag-asawa na makitang bata na sa tansya nila ay nasa 2 taong gulang na. Otomatikong lumaki ang mga mata ni Mr. Bentacourt na hindi maalis ang panitig sa banda ng bunso niyang anak. Napaawang na din ang bibig ni Mrs. Bentacourt. Napasinghap naman ng mga servants na para bang kasalanan sa kanila ang huminga ng dahil sa namumuong tensyon ng buong mag-anak. Malalaki ang mga hakbang na sumalubong na si Mr. Bentacourt. Kasunod nitong walang imik pa rin na may bahay. Naguhumiyaw ng katotohanan sa kanilang harapan na malamang ay anak yun ni Nati. Pero gusto pa rin nilang kumpirmahin kung sinong batang yun. Hanggat hindi nila naririnig mula sa bibig nito na anak niya, hindi sila maniniwala. Kaninong anak yang karga mo, Nati? Yun ang unang tanong na lumabas sa bibig ni Mr. Bentacourt. Sa'yo? Mataas na kaagad ang tono ng boses ni Mr. Bentacourt. Marahan na siyang hinawakan ng ginang sa kanyang isang braso upang kalmahin. Abot-abot ng kaba sa puso ni Nati nang marinig ang tinig ng ama. Iyon na nga ba ang sinasabi niya? Nasisindak na siya sa dati ay sweet na tono ng ama kapag nakikipag-usap sa kanya. Galit ito. Sino ba namang matutuwa na sa kanyang pag-uwi ay may dala siyang anak matapos nang mawala at magtago ng 2 years? Wala. Tinatanong kita, Natalia. Bakit ayaw mong sumagot? Umaalingaw-ngaw na sigaw na ni Mr. Bentacourt. Dad, sa loob na tayo mag-usap. Si Nick na sinubukang kunin ng atensyon ng ama. Hindi pinansin si Nick na nito ang nanatiling nakatingin kay Nati. Nanilisik ng kanyang mga mata. Bakit hindi ka makasagot? Naputulan ka na rin ba ng dila? Tinatanong kita, Natalia. Anak mo ba? Ang batang yan. Napatungo na doon si Nati. Nangingilid na ang luha niya. Isang sigaw pa ng ama at tsak naiiyak na siya. Gilier, ano ka ba? Kagad napakli ng ginang na pinilit ng ngumiti kahit na disappointed din ng mga mata. Marami rin siyang katanungan. Hindi mo kailangang sumigaw. Hindi bingi si Nati. Ang mabuti pa ay pumasok na tayo sa loob at doon mag-usap. Mahinahon ang boses ng ginang na hinawakan na sa isang brasong asawa upang pag-aani ng pakiramdam nitong bumigat na. Magpasalamat na lang din tayo na nakauwi na siya. May bata rin. Gusto mo bang matakot sila sa atin? Kumalma ka nga muna. Hindi mo kailangan na sumigaw. Maririnig ka sa normal na lakas ng tinig. Pinalisikan ng mga mata ni Mr. Bentacourt ang asawa nang malingunan ito at mariing inalis ang hawak sa braso. Gumalaw ng magkabila niyang panga, bunga ng pagtitimpi ng umaahong galit sa dibdib niya. Kaya lumalaking may ganyang mindset si Nati dahil alam niyang laging kakampihan mo.